Nagsampa na ng reklamo si former Senator Antonio Trillanes laban kina former President Rodrigo Duterte at Senator Bongo. Nag-ingay na siya noon, siniraan na niya ako. Siya pang senador noon, no? Ako hindi pa, kandidato pa lang. Sino ba mag-aakalang maging presidente si Pangulong Duterte? 2007, gawin mong issue. Eh kung negosyante yung pamilya ko noon, mapigilan ko ba silang magnegosyo? Wala pa ako sa mundong ito. 70s pa lang may negosyo na po pamilya ko. Wala pang napapadala na imbitasyon ang commission to Senator Bongo to become a resource person. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Keith Hosaka, walang katotohanan ang pahayag ng dating senador na kilalang kritiko ng nagdaang administrasyon. Sinabi pa ni Attorney Hosaka na hindi nila prioridad sa ngayon ang mga isinumeteng dokumento ng dating senador. Dating Senador Antonio Trillanes nasupalpal sa inilabas ng ICI laban kay Senator Bongo. Welcome back to Kaakibat TV. Kamakailan nga ay nagsumiti si dating Senador Antonio Trillanes IV sa Independent Commission on Infrastructure o ICI laban kay Senator Bongo at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang liham, sinabi ni Trillanes sa ICI na ang reklamong inihain niya sa Office of the Ombudsman ay may kaugnayan sa 6.9 billion pesos na halaga ng government infrastructure project na nai-award sa CLTG Builders na pag-aari ng ama ng kapatid ni Senator Bongo. Kumbinsido si former Senator Antonio Trillanes na malaki ang naging papel ni FPRRD at Senador Bongo kung bakit nakasungkit ng mga government project ang mga kaanak ni Go mula 2016 hanggang 2025. Kaya naman kinasuhan ulit sila ng plunder ni Trillanes. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Nagsampa na ng reklamo si former Senator Antonio Trillanes laban kina former President Rodrigo Duterte at Senator Bongo. Nagtungo sa Office of the Ombudsman si Trillanes ngayong umaga para ihain ang plunder complaint at iba pang criminal charges sa dalawa. Ani Trillanes, ginamit umano ng dating Pangulo at ng Senador ang kanilang posisyon para maibigay ang government infrastructure projects sa mga kumpanyang pagmamay-ari ng mga Go. Ang mga nasabing proyekto, nasa mahigit kumulang 7 billion pesos ang halaga. Nagsimula ito nung mayor pa si Duterte hanggang nagpresidente. Kaya alam naman natin na magkadugtong ang bituka ni Bongo at Duterte, kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na-impluensyahan ito. Ayon sa 35-page complaint ni Trillanes, nai-award ang 7 billion pesos worth of infra projects sa CLTG Builders na pagmamay-ari ng tatay ni Go at ang Alfrego Builders na pagmamay-ari naman ng kanyang half-brother. Maliwanag daw na paglabag ito sa batas. Ang ebidensya po dito ay mga kontrata mismo galing sa DPWH. Bawal po ito, di ba? Hindi mo pwedeng bigyan ng kontrata yung tatay at kapatid mo. Ang nakalagay sa ating batas, up to 4th degree of consanguinity and affinity. Pero ito, first degree ito, tatay ito at kapatid. Dagdag ni Trillanes, nakobra ng CLTG at Alfrego ang mga proyekto mula 2016 hanggang sa kasalukuyan. Over 200 projects daw ito at karamihan ay nasa Davao City. Magkakonsyaba rin daw si FPRRD at Go. Magmula pa noong Davao City Mayor pa ang dating Pangulo. Bukod pa rito, mayroon din umanong joint venture agreement ang CLTG Builders at St. Gerard Construction na pagmamay-ari ng tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Descaya. 816 million pesos daw sa kabuuang kontrata ang nakuha ng CLTG Builders mula sa nasabing kasunduan. Haharap sina FPRRD at Go sa mga posibleng paglabag ng RA 7080 o Plunder Law, RA 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act, at RA 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Nagsampa rin ng plunder at graft complaints si Trillanes laban kay Duterte at Go noong July 2024. Pero binasura ito ni dating Ombudsman Samuel Martires na appointee ng dating Pangulo.
Ngunit sinagot nga ito ni Senator Bongo ang lahat ng paratang ni Trillanes na di umanong sabwatan ni Bongo at former President Duterte, na kung saan nilinaw ni Bongo na 2007 pa lamang, hindi pa ito ipinanganak, ay may mga negosyo na ang kanyang mga magulang, na isa nga sa binalikan ni Bongo ay ang paulit-ulit at walang bago na reklamo ni dating Senator Antonio Trillanes laban sa kanila ng dating Pangulong Duterte, na 2018 pa lang bago tumakbo si Senator Bongo sa Senado ay parehong reklamo ang kanilang natanggap. Tingnan niyo lang po kung hindi ba recycled ito, rehash. 2018, September of 2018. Bago yung halalan, no? Bago pa ako nag-file. Unang tumakbo bilang senador. Nag-ingay na siya noon, siniraan na niya ako. Siya pang senador noon, no? Ako hindi pa, kandidato pa lang. Same issue. Nung 2021, akala naman niya natatakbo ako. Same issue. July of 2021. Last year, nung ako po'y patakbo muli for re-election, July 6 of 2024. Same issue. Same. Yung suot niya, ngayon, ay araw na ito. Ito, July of 2024, last year po ito. Yung suot niyang polo, pareho pa rin ng kulay, yung suot niya ngayon. Rehash pa rin, pati polo niya, rehash pa rin. Ginamit muli. Yun pa rin ang ginamit niyang paninira sa akin. Para siya ang pumuti. Polo na nga siya ng puti para pumuti kunwari. Pero yung kanyang hangarin ay napaka dumi. Alam nyo, nung ako po ay nag-obserba ng delikadesa sa buhay ko, baka pamilya niya po hindi. Nabalitaan tayo noon, mismo yung tatay niya naging dealer po sa GHQ ng Armed Forces. At nabalitaan nga natin, no, na kakasino rin. At may mga ghost rin na yun lang nabalitaan ko noon. So sana naman tingnan mo ng mabuti kung sino yung walang delikadesa sa atin. Bakit na nililihis ni Trillanes sa mga 2017 projects? Umabot na siya ng 2007. Sino ba mag-aakalang maging presidente si Pangulong Duterte? 2007, gawin mong issue. Eh kung negosyante yung pamilya ko noon, mapigilan ko ba silang magnegosyo? Wala pa ako sa mundong ito. 70s pa lang may negosyo na po pamilya ko. Lahat tayo may kamag-anak na negosyante. 1993, may negosyo sila. Wala pa po ako kay Mayor Rodrigo Duterte noon, may negosyo na sila. Pero nung 1998, at isa po sa aking naging kondisyon nung nagtrabaho po ako kay Mayor Duterte, sabi ko, pag pumasok po ng City Hall yung kamag-anak ko, I will resign. Ayaw ko po magnegosyo sila sa City Hall dahil I observe delikadesa at ayaw ko po ng conflict of interest. Nung naging presidente siya 2016, dala-dala ko po ito. Hindi po sila nakakapasok ng Malacanang. Hindi po ako pumapayag. Nakialam ba ako sa negosyo nila? Hindi. Nakinabang ba ako? Hindi. At binigyan ko ba sila ng pabor for government contracts? Hindi po. Because I observed delikadesa at hindi po sila nakakalapit sa akin, hindi ko naman po mapili ang kamag-anak ko. Lahat dinadamay na nga ngayon. Baka sa susunod, lolo ko na idamay nila. Hindi ko po mapili ang kamag-anak ko. Hindi to titigil si Trillanes. Sabi ko nga, taon-taon niyang gagawin yan. Hindi yan titigil hanggat palitan ko siguro ang aking kamag-anak o kunin ng Panginoon ang aking mga kamag-anak. Hindi na titigil yan. At paulit-ulit na magiging issue niyan.
Pero importante rito, magkakaroon po ako ng pagkakataon na sagutin po ito dahil ako mismo, hindi po ako papayag na magninegosyo po ang aking pamilya sa gobyerno at hindi po ako bibigay ng pabor sa kanila. Hindi lang natin mapigilan kung sino sa ating mga kamag-anak ang magninegosyo. As long as wala akong ginawa na bigyan sila ng pabor at hindi po ako nakinabang at hindi ko po ginamit ang aking posisyon para mabigyan po ng pabor ang aking pamilya. Ginamit ko lang po ang aking posisyon sa pagsiservisyo, pagmamalasakit at pagtulong po sa ating mga kababayang Pilipino. Malinis po ang aking konsensya mula noon hanggang ngayon. May delikadesa po ako. Yan po ang pwede kong pangalagaan at ipagmalaki sa inyo ang aking pangalan po at isang probinsyano lamang po ako. Hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay nyo sa akin. Hindi po ako corrupt at ako po'y taus-pusong nagsiservisyo lamang sa ating mga kababayang Pilipino. Kaya pakiusap ko lang po, ang issue po dito ay ang corruption sa gobyerno. Ang issue po dito ang flood control. Ang issue po dito anomalous projects. Ang issue po dito ghost projects. Nasa na po yun dapat panagutin? Inaantay po ng ating mga kababayan. Post ang ipinakalat ni Antonio Trillanes sa kanyang social media account na di umano ay inimbitahan na ng ICI ang kampo ni Bongbong. Pero hindi daw ito sumipot kung hindi kasama sina Senator Amy Marcos at Senator Bato de la Rosa. Na agad naman ito sinagot ng ICI Executive Director Attorney Brian Keith Hosaka na walang katotohanan ang pinagsasabi ni Antonio Trillanes at diretsahang sinabi nito na hindi nila priority ang reklamo ni Trillanes laban kina Senator Bongo at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa buong kwento, narito ating panorin at pakinggan ang video. Wala pang napapadala na imbitasyon ang commission to Senator Bongo to become a resource person. Wala pang plano ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na ipatawag bilang resource person si Senator Christopher Bongo. Ito ang nilinaw ng ICI kasunod ng social media post ni dating Senator Antonio Trillanes IV na inimbitahan na ng komisyon ng senador, ngunit tumanggi umano itong pumunta kung hindi kasama sina Senator Amy Marcos at Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Keith Hosaka, walang katotohanan ang pahayag ng dating senador na kilalang kritiko ng nagdaang administrasyon. Sinabi pa ni Attorney Hosaka na hindi nila prioridad sa ngayon ang mga isinumeteng dokumento ng dating senador, kundi bagkus muling binigyang diin ng ICI na nakapokus sila ngayon sa 421 ghost flood control projects na nauna nilang inihayag sa publiko. Binigyang diin din ng ICI na ayaw nilang maging redundant o maulit pa ang anumang referral na isusumite sa Office of the Ombudsman. So right now, the fact that the complaint has been filed with the Ombudsman, we don't want to be redundant in the sense that medyo hindi pa nga kompleto yung aming staffing pattern, so we would rather concentrate our efforts to new case build-ups, meaning referrals to the Ombudsman of a different project involving the 421 ghost projects. So, uunahin muna namin yung mga wala pang referrals but have been identified to have been alleged ghost projects. Ipinauubayan naman ni Trillanes sa ICI ang pagpapaliwanag kung bakit hindi pa iniimbitahan si Senator Go. Samantala, hinikayat naman ni Senator Go si Trillanes na huwag lumihis sa katotohanan, kasabay ng pag-iit na ang mga tunay na nasa likod ng mga maanumalyang flood control projects ang siyang dapat pagtuunan ng pansin. Samantala, kinumpirma rin ni Attorney Hosaka na nitong October 20 ay muli silang nagpadala ng sabina kay resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico. Inaasahan nilang haharap sa pagdinig bilang resource person ang dating kongresista sa nakatakdang pagdinig sa November 11 at November 12.
Paliwanag ni Attorney Hosaka, pag-uusapan ng komisyon ang kanilang susunod na hakbang sakaling hindi tumugon o hindi magpakita si Ko sa pagdinig. Ayan. Yung kay former Congressman Saldico, we sent a new subpoena to him addressed to his Pasig residence and the one in Bicol. We're just awaiting the reports coming from the ones who would serve this. No? And once we've received this from them, then we will study the matter kung ano yung magiging next action or steps ng ICI. Sa kabila ng pressure at pagkukwestiyon ng taong bayan sa investigasyon ng ICI, tiniyak ni Attorney Hosaka sa publiko na hindi sila kalaban, kundi kakampi ng mga taong naghahanap ng hustisya sa mga anomalyang nangyayari sa proyekto ng gobyerno. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!